So ito ho mga ka-action, mga kakamping klong, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Pero bago po ang lahat, magandang gabi po sa inyong lahat at mega love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Okay, kagabi nag-update ho tayo doon sa doon sa Liwasan Bonifacio. So medyo okay na at medyo tahimik na, no? So ngayong araw parang wala tayong nakikita na pagtipon-tipon ng mga supporters ni dating Pangulong Duterte. Kumbaga nung nung 28 nung birthday niya is marami ho talaga ang nagpakita ng suporta, lalong-lalo na po sa lugar ng Davao. Is ang estimate ko nga ho, mahigit po yun 100k, no? Mahigit 100k ang estimated ko doon sa base sa drone na nakita ko. Okay? So, ito ho mga ka-action, mga kakampik, nung titingnan ho natin ang sitwasyon ngayon sa Davao. Yan po yung nakikita nyo sa screen ay sa Davao po ito mga ka-action, mga kakamping. So, tingnan po natin at medyo okay naman at tahimik na rin po, no? Okay? So makibalita ho tayo sa ating kababayan. Kababayan, ano na po ang sitwasyon dyan sa Davao City, kababayan? Baka pwede mo naman kaming balitaan. O, ito, nangadji na sila, no? Diri pa. So, ito po yung update natin ngayon dito sa bahay ni Mayor Basti, no? Sa bahay pala to ni Mayor Basti. Mga G daw, mga G. Ang pangadji kasi, ano yan eh, dasal. Oo, dasal. Sa bahay pala to ni Mayor Basti, mga ka-action ho, ayon sa ating kababayan na vlogger. Viewers, shoutout po sa inyo. Palagay ko malapit na natin makasama sa talis. Soon, no? Inday Flore, shoutout po. Amping din, amping. Wala pa di ay gihapon pa uli. Ma'am Rosie, soon, malapit na po. Malapit na. Malapit na daw. Sana all alam nyo na malapit na. Mga pasaway din kasi itong mga creator sa Facebook eh. Di ba? Oo. Ang alam ko dyan, ang iba kasi dyan, hindi mga supporters ni dating Pangulong Duterte eh. Kumbaga, ano lang eh, yung gumagawa ng iba na kabalastugan, ito ano lang ha, in my own opinion, ang iba dyan parang hindi sila supporters ni dating Pangulong Duterte, tapos ginagawa lang nilang content for views. Oh, for views. Gagawa sila ba ng mga kabulastugan, kagaya ng mga hindi totoo na nangyayari, tulad ng may mga nakikita tayong post na nakauwi na Jude si tatay, welcome home. Kasi yung iba kasi na makikita nila ng mga short clips na nandun kung saan nandun si dating Pangulong Duterte sa airport, kinukuha nila po yun. Tapos nilalagyan nila sa screen ng caption na nakauwi na Jude si tatay, welcome home. Yun yung nakikita natin na mga isang kasinungalingan. Oo. Tapos ang ilan nga sa kanila is naniniwala talaga kasi nga hindi nga nanonood ng balita, hindi nanonood kung ano na ba ang pinaka-latest na balita. Kasi yan lang ang ano ko diyan. Ang iba diyan kasi siguro ha, in my own lang, ang iba diyan siguro ginagamit lang nila na para for views. Pero kung marami naman ang umaangal na isang fake news, binubura din po nila. Oo, kasi nga, siyempre, ang ating mga otoridad, lalong-lalo na ang National Bureau Investigation, is talagang pinupukusan nila ito o monitor kung sino itong mga nagpapakalat ng maling balita. Di ba? Kaya isa yan sa mga naisip ko na ang iba siguro dito, hindi ito mga DDS. Kumbaga ginagamit lang nila itong kalukuhan na ito ng mga fake news ito na pinagsasabi nila dito for views. Oh, for views lang para sa kanilang sariling interest. Oh, pero mas okay naman kasi ngayon nababasa natin ang mga supporters ni dating Pangulong Duterte, kapag alam nila na fake news, pinapagalitan nila ang creator. Yan ang gusto ho namin. Marunong ho talaga kayo mag-sorry. Tapos, ano nyo na rin, bulljakin nyo na rin na bulljakin para hindi na uulit. Di ba? Yan po ang sitwasyon ngayon sa Davao. Okay.
salamat naman at tahimik na rin, no? Ay, wala ho tayong magagawa, di ba? Mas maganda nga yan kasi kung palagi kayo araw-araw kayo magtitipon-tipon tapos wala din mangyayari, eh kayo lang din po ang mapapagod. Pero nasa sa inyo din po yun kung araw-araw kayo magpapakita ng support kay dating Pangulong Duterte. Pero ang tanong, paano naman ang hanap buhay nyo kung araw-arawin nyo yan, di ba? Oh. Kaya, total, nagpakita na kayo ng suporta, bago pa ang birthday, mula nang nadala siya sa dahig, nagpakita ang mga supporters ng suporta kay dating Pangulong Duterte hanggang sa umabot nga po ang kanyang birthday na ika-80, no? Nakita ho natin na kahit maging sa ibang bansa is nagpakita din ng suporta ang kanilang mga supporters. Kaso nga lang, minalas-malas yung ating mga kababayan sa Qatar, nakulong tuloy. 'Di ba? Oh. Ang problema halimbawa lang po ito ha, paano naman kung may multa? Nako, sino ang magbabayad? Sila ba, mga OFW? Siyempre, ang gobyerno. Ang admin ni Mr. President Bongbong Marcos, halimbawa lang kung may multa. Oh, di ba? Oh, yun yung po dapat isipin nyo. Okay lang naman na mag-support, magpakita ng suporta. Pero kung araw-arawin nyo, wala naman kayong magagawa. Kami man ay nanonood lang naman kung inaaraw-araw nyo yan, di ba? Pero isipin nyo rin ang lalong-lalo na kung may mga pamilya kayo, paano naman ang hanap buhay nyo kung araw-araw, di ba? Pero kung hindi kayo mapigilan araw-arawin nyo yan, bira lang kayo ng bira. So, ito po ang sitwasyon ngayon sa Davao. Ayon sa ating kababayan na vlogger, sa bahay po ni Mayor Basti yan, okay? At sabi niya magsimula na daw ang pangadji. Ang pangadji sa amin is dasal. Hindi, ang pangadji is yan, salitang Bisaya. Pero kung Tagalog, dasal. Okay? Yan po, mga ka-action, mga kakamping. So, yun lang po, no? I-share ko lang ho sa inyo kung ano ang sitwasyon ngayon sa Davao. So, muli po tayo magkarinigan bukas ng umaga. Yan, maraming salamat po sa ating mga viewers. Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone. We're beautiful.